Yun guys, pag-usapan natin tong kamalasan 2026 ng mga Duterte Black at ni Inday Sara at si former President Rodrigo Roa Duterte. So unahin natin tong si kay Inday Sara. Recap tayo sa ano niya, sa impeachment complaint laban sa kanya ng I think it's Akbayan o Makabayan Black. Di ko lang sure kung ano. Kasi hindi ko rin pa nababasa yung article of impeachment niya. Pero merong dadagdag doon sa ano, yung unang na-archive. Alam ko i-adapt nila yun eh. So, filed against her, saying it contains no evidence to support the allegations. In a video message released Saturday, the vice president spoke a day after two impeachment complaints were formally transmitted to the House of Representatives. tsaka guys hindi lang to dalawang complaint laban kay Inday Sara. Ano ito, I think may nagpasa na yata nung Friday or ah, ang alam ko talaga may magpapasa ng Monday na panibagong impeachment. Kasi tatlong mood ang ginawa ng Supreme Court, yung inano nila, ni-release nilang bagong rules of impeachment. Kaya tatlo yon para walang kawala. Meron pa din yung fast track na inaano nila. Yung tulad ng dati. Pero merong, yung ano nga, yung nagkaroon ng botohan, nagkaroon ng hearing. Yun, isa yun sa mga bago. Vicky Sara. She singled out the complaint endorsed by Akbayan, calling it baseless and politically motivated. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at How? Hindi harassment yan. Dapat nga nakaraang taon pa yan. Nakaraang taon pa dapat yan. Kasi na technical lang talaga. Gawa nung sa ano sa unconstitutional lang sabi ng Supreme Court. Tignan mo Supreme Court gumawa na ng ano sariling butas makalusot lang. Ewan ko lang ngayon kung makakalusot pa yan. Tignan natin yung galing ni Leonen. Pag yan nakalusot pa, wala na yan sa 2027 kasi ang atupagin na ng mga politiko dyan is yung political career nila. Magiging ano na yan, magkakalipatan na ng ano, ng panig, kampo, yan. Ayan ang iisipin nila. Hindi na yan ano, pag umabot pa yan ng 2027, wala na yan. Hindi na inuobra yung impeachment na yan. Pero itong impeachment niya 2026, medyo ano pa, medyo may sustansya pa sa. Magkakatalo na lang siya sa plenaryo kung meron pa bang boboto. Pag di nyo binoto yan, panigurado magwawala ang taong bayan. Tutuluyan kayo dyan, baka tuluyan kayong pasukin dyan. ang aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong Akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan. Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Di harapin mo na lang para ano, kung talagang malinis ka, magpa-imbestiga ka. Hindi yung hindi ka naman umaharap. Paano malalaman? Nasaan yung accountability? Nasaan yung transparency? Di ba? Binubudol mo na naman sila Wag ganon. Nambubudol lang to panigurado. Takot na to panigurado yan.
Kasi checkmate siya eh. Checkmate siya dyan eh. Pagka nag-proceed yung impeachment niya, panigurado may kalalagyan siya eh. Pag nag-resign naman siya, ay, si Boyeng na bahala sa'yo. DOJ, NBI. Sila na talaga bahala sa'yo kasi may plunder cases ka na may plunder cases na nag-aabang sa'yo sa ombudsman. Hindi ko lang siya hindi ko sure kung pag may plunder case ka, ewan ko lang kung makakatakbo ka sa election. Ewan ko lang kung makakatakbo. Hindi ko pa sinababase. Mamaya research ko. Duterte also said previous congressional probes failed to show any direct violation in the use of confidential. Sabihin na natin yan. Sa confidential fund, wala. Grave threat sa Pangulo. Diba? Sa DepEd. Diba? Madami sablay. Andyan pa yung kay Madriaga. Funds. The vice president further alleged that the impeachment effort involves political harassment and abuse of process, stressing that impeachment should not be used as a political weapon but as a mechanism for justice and accountability. Wala na yan. Wala na yan. Hindi ba? Kung hinarap niya na yan dati, tapos na. Tapos na sana yan kung hinarap niya yan. Tapos sasabihin niya na harassment. Na technical lang yung nakaraang taon. Ikaw yung magiging kauna-unahang vice presidente na mai-impeach ng 2 beses sa Congress. Saan ba yun? Wait lang, hanapin ko. Wala. Nasaan ka na? Ito. Yung kay Madriaga. Si Madriaga ay willing mag-testify laban kay VP Sara. Buhay na patunay kalaban nito. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Atty. Bala. Dahil isinama na po yung affidavit ni Madriaga sa impeachment complaint po against VP Sara, may nag-approach na po ba sa inyo kung willing siya o mag-a-appear siya kung sakali po na ipatawag siya sa Kongreso? Alam niya, no, kasi nag-aral naman ng abogasya yan. Alam niya, the fact na nag-execute siya ng affidavit, pwede siyang ipatawag sa Kongreso, sa Senado, or sa Ombudsman. So, yung willingness niya, yes. Basta makareceive siya ng subpoena or patawag, mag-a-appear po siya. Pero meron na po bang lumapit sa inyo? Ay, wala ko. Sabi ko nga sa inyo, nung may file itong impeachment na to, hindi ko nga namin alam na gagamitin. Sa news report ko lang nalaman na ginamit pala nila as one of the grounds. Kailangan niya talaga i-explain yan. Kailangan ma-explain si VP Sara dyan. Kasi ano yan dati niyang close security. Allegedly, bagman. Diba? Siya din yung nagsabi na merong dumaong submarine sa Bataan. Petmalo. After fighting, wala akong Akbayan, so ibig sabihin, si Dilima. Diba? Or Rizal Tiber. Dilima na yun. I think Dilima.
Yung dating Junel, ngayon Ramel. Wala, ayaw ka na namin, Dilima. Malapit na i-ready na or what. In fact, mula nung ma-file yung impeachment, hindi pa kami nagkakausap ni Ramil. Although, of course, napabalitaan niya yan sa TV, yung mga news reports. Pero wala pang lumalapit kahit sino po. Kung sakali po that this goes to trial, ready naman po kayo na i-present lahat ng video, photos, and lahat ng documents na meron kayo? Yes, kaya nga ho, yung efforts namin na makuha yung 3 mobile phones niya, sabi ni attorney, makuha mo lang yan, andyan lahat ng ebidensya. Kaya, of course, we will exert our efforts na kung hindi namin makuha yan sa paraan namin, at least the impeachment court can subpoena, can order the court to surrender the 3 mobile phones for forensic examination. Yes. Attorney, ako po si JC Cosica from TV. O pinaplano na mag-apply sa Witness Protection Program and you mentioned your camp is seeking din na mailipat siya ng facility. Saan po ito? Well, kasi ang policy ng court, pag ang lahat ng detention prisoner pending trial, laging sa BJMP yan. Hindi ka pwedeng mag-request ng special treatment sa Camp Crame or sa NBI kahit na sabihin mo may threat sa buhay mo. Nangyari yan lately sa denial ng Sandigan Bayan sa isang motion ng senator na ilipat sa Camp Crame. So the only way na malilipat ka ng detention is, number 1, kung magkakaroon ng Quadcom, pwede kang kunin ng Quadcom, ilipat yung detention mo from BJMP to the Congress or the Senate, or kung magka-qualify ka sa Witness Protection Program, in which case, yung DOJ, pwede ka nilang ilipat ng Panigurado ito si Ramil Madriaga. Kukunin tong witness, state witness, si Madriaga. Kasi, ano lang naman yung, sa kanya yung parang tanim ako yung ginawa sa kanya. Nakusahan lang siya. Wala namang basihan. Ang kasi ginawa niya dyan, kinasuhan niya si Harry Roque. Tapos may legal team yata yung mga Duterte na nagsabi sa kanya na parang kinasuhan mo na rin daw mga Duterte. So, ayun, bigla siyang binaliktad. Tapos ngayon, siya naman yung nandaglag sa kanila. Tapos sasabihin ni Inday Sara na hindi niya kilala. Sir Ram. Sir Ram. Yum, yum, yum. Gituloy. detention at a place na sila nakakaalam. Na hindi ka palit nun yung pag-urong ng demanda. Ililipat ka lang para ma-secure yung safety mo while awaiting nung trial dun sa affidavit mo. Pero sir, yun nga po, why do you seek to apply for WBT? Well, number 1 yung safety, no? Kasi gusto niyang total may affidavit na siya, ipapayag lang naman at kung magkukwalify siya sa WPP, of course, we will request ng separate detention. Pero ipagkaroon agad ng, let's say, ng Quadcom Part 2 at kunin naman yung detention niya from the BJMP to the Congress, why not, di ba? Pero in the meantime, we will explore yung possibility na subukan natin mag-apply sa WPP for purposes nitong statement mo. Thank you. Ayoko na magbanggit ng personality, no? Pero mula nang lumabas yung affidavit na yan, ang sobrang pag-iingat kasi yung threat nasa loob, maraming detention prisoner dyan na handang manakit o pumatay sa kalahating milyon or 5 milyon. Correct. Totoo yan. Kaya mas maganda ilipat yan si Madariaga. Kahit dun sa may, yung mag-isa lang siya, dun sa may pinag-quarantine ni Bong Revilla, pwede na yun dun siguro. Kulungan din naman yun eh. At saka hindi pa naman siguro yata siya guilty. I think hindi pa naman siya guilty. Hindi pa naman hinatulan ng korte. Dapat doon na lang para safe. Kung gusto talaga nilang maprotektahan si Ramil Madriaga,
tapos makuha yung mga informasyon na gusto pa niyang ilabas sana, protektahan nila yan sa loob. Ay, sa ano, lipat nila, protektahan nila. Kahit naman 50 mil lang eh, 20 mil eh. Malaking pera na yun para sa mga bilanggo dyan sa loob. Eh, hindi naman sila nakakalabas masyado. Eh, hindi naman na sila nakakalabas. Yung 5 kalahating milyon na yan, halatado yan. Makikita yan, makukumpiskate lang din yan. Kahit 20 mil lang yan, papatusin nila yan. Nagawa nga nila, ay nakagawa nga sila ng kasalanan kasi nga nakulong sila eh. Ayan lang na nasa kulungan lang din. Dali lang yan, gagawin. Lipat lang nila. Gusto nila talagang protektahan si Madriaga at makuha lahat ng mga nalalaman niya. Then go. Lipat nyo. So, hindi natin binabaliwala yung threat na yon dahil mismo may mga kaibigan din naman tayo sa BJMP na bumubulong na ingat kasi nga may patong na siya. Kaya Yun lang. Ito na mga nasa BJMP naman. Hindi, kung nalalaman din pala nila, hindi dapat inano na nila, inilipat, itinawag sa DOJ na ano. O kaya sa pinakaano nila, yung tawag din, yung pinakamataas sa ano, kulungan. Yun. mismo yung mga kaibigan namin kumakausap sa mga BJMP hierarchy na huwag na isama sa general population during the Oplan Galugad para lang masecure yung safety kasi syempre masyadong mabigat din yung mga salaysay niya. So far, yung threat is nasa loob, yan ang sabi ni Ramil. So are you alleging, sir, mga personnel ng BJMP? Delikado si Ramil dyan talaga. Delikado. Lalo na pagkano. Okay sana kung mag-isa lang siya sa kubol niya eh. Pwede siya mag-lock ng ano eh. Pero hindi rin. Madaming paraan yung mga ano dyan. Kung gusto talaga nilang tirahin. Mas maganda talaga dyan. Ilipat na lang nila. Request sila sa DOJ. Sa ombudsman. Nilapit nila. Para mailipat. Ang ano, mas safety na kulungan. Hanggat sa ano, hanggat sa makuha nila yung mga nalalaman ni Ramil Madriaga, makuha na yung nalalaman niya lahat-lahat. Naibunyag na lahat-lahat. Kunin nila yung state witness. Para mag-testify, mag-sworn statement. Yung ano, yung pipirmahan pa niya. Hindi tulad ni Gutesa, Rico. Pati pirma ng abogado niloko. Tapos pinagkaano pa ni Marcoleta yung ano, sworn statement niya. Hindi na talaga ano yan, hindi na credible yan. Kasi nga sa pagpirma pa lang sumablay na eh. At saka sworn statement niya ni Gutesa, pero bakit hindi niya kabisado? Scripted yan. Tuloy natin. Like pwedeng bayaran para gumawa ng mas maayos. Okay? Ang masasabi ko lang is that may mga BJMP na nagpaparating ng impormasyon sa amin na yung pagkalat ng impormasyon na may presyo si Ramil. So manggagaling yan kung meron man doon mismo sa mga detainee. Kaya nga hindi siya ganong lumalabas dun sa selda niya, hindi siya humihiwalay dun sa grupo niya. Attorney, iwanagin ko lang yung tanong ngayon. Ang inyo pong kwento, maybe based on their intel report, na nagsabi na may patong kay Ramil. Yes, at ang mga BJMP na yon mismo, pag may opportunity sila, pinararating nila kay Ramil. You are not accusing or you are not... Yan. Yun ang unang kamalasan ng isang Sara Duterte. This 2026 ha. February. Okay? February. Kasi February na din. February din kasi isinampa yung impeachment complaint ni Sara. February. Okay.
Mano naman tayo, change topic naman tayo. Doon naman tayo mapunta sa mga sa mga I think senador or hindi, dito na lang kay kay sa concert ni Tatay Diggs. I think ito yun. Aray ko, ba't yung tapos na pala yan. Bakit? Kunyari. Hindi naman kayo. Why? Oh, why? Wait lang guys, ayusin natin. Saan nga ba yun? Yan. Ba't ayaw? Hindi na bumalik. Ba yan, Ryan? Wait lang guys medyo sumablay tayo eh. Sumablay natin eh. Laruan natin eh. Yun. Dito tayo mapunta ngayon kay Tatay Diggs at Tatay Diggs. Yan. Di yan, baliw. Sa ito eh. Ito. Yan, ito yung concert ni Tatay Digong na confirmation charge this February 2023 din, di ba? Ang saya. Teka, malasan. The International Criminal Court has ruled that former Philippine President Rodrigo Duterte is medically fit to take part in pre-trial proceedings. In a statement released Monday night, January 26th, Manila time, the ICC said its pre-trial chamber rejected the defense's request to indefinitely postpone the case due to health concerns. The court Di ba? Magaling talaga siya whether you like it or not, mga loyalists na kagaya ko. Magaling si Kopman. Kung hindi ka magaling, hindi mo ma-delay ng mahigit 6 months yung confirmation charge ni Digong. Kailan dapat yung confirmation charge niyan? Di ba? Dapat September. Anong ginawa ni Kaufman? Nagpalusot na lang siya. Pero sa totoo lang, hindi na kayang depensahan niya ni Kaufman. Pag-isa lang siya, tapos 1,300 yung
1,300 yung tawag doon, witness. 1,300. Ang kaso nga lang 74 or 47 lang yung kinuha nilang yung nandiyan sa ICC ngayon na magwi-witness. Ano yun na yung mga anak, kaanak o kapamilya ng mga namatay sa war on drugs. Andiyan pa si Matubato, si Las Cañas. I think kung iimbitan si Senator Trillanes ng ICC, sabog siya dyan. Pero guys, condolence sa family Duterte. Wala na yung kapatid ni former President Rodrigo Duterte. Si Bong Duterte. Bunso yata siya. Wala. Hindi na sila nagkita na. Had earlier appointed 3 independent medical experts to examine Duterte. Their findings, submitted in December, were reviewed by the prosecution, the defense, and the Office of Public Counsel for Victims. After assessing the medical reports and legal standards, the ICC ruled that Duterte can effectively exercise his procedural rights. As a result, pre-trial proceedings will resume with the confirmation of charges hearing set for February 23, 2026, more than 4 months later than originally scheduled. The ICC said it will issue a separate order detailing the hearing schedule and any medical measures needed to support Duterte's participation. The confirmation of charges hearing will determine whether there is sufficient evidence to move the case to trial. If charges are confirmed, the case will proceed to a trial chamber. The ICC added that details on public access to the proceedings will be released closer to the hearing date. Ang tanong dyan guys, ipapakita ba si former president dyan sa ICC habang inaharap niya yung trial niya? Ipapakita kaya siya dyan? Para naman kasi makita din ng mga Pilipino kung ano ba ang kalagayan niya, kung malakas pa ba siya, kung ano na ang itsura niya ngayon. Ganun. Dapat ipakita para fair naman sa mga Pilipino. Yan. I think yung confirmation charge ni former President Rodrigo Duterte is marami talaga mag-aabang yan. Kasi gusto talaga nilang makita ang itsura, kung ano ang itsura ng pagbabago ng former president dyan sa loob ng ICC. Tsaka isang taon na rin siyang nakakulong. Huwag natin gagamitan ng haha reaction kasi bilang respeto na rin. Respeto. Kasi nagsilbi din yan sa bayan niya. Pero sa mga ito, itong wait lang, hindi ba ako napakita? Okay. Napakita ko. Pero sa mga ito, yan. At I think February din, may makukulong na senador ulit. Totoo yun. Totoo na may makukulong. Ang sabi dito ni Boying, arrest team versus mga senador nakatambay na. Kasi nga dapat may makukulong na dapat. Kaso binawi yung draft yung draft na nilabas nila Tito Sen, Ping Lacson, yan. Mga may pirma ni Derby Ejercito, ni Sherwin Gatchalian, yan sila.
Binawi muna nila. Ito. Sabi dito ni Boying, Ombudsman, wala umanong dapat ikabahala si Senate President Vicente Tito Soto III sa grupong nagtutulak ng kudita sa Senado dahil malapit nang maaresto ang ilang senador na sangkot sa flood control scam. Ano yan eh? Sila ano yan eh? Sure ako dyan. Joel Villanueva. Jingo Estrada. Chis Escudero. Tapos I think Saldico is hinahabol na rin siya ni John Vic. I think si John Vic is pumunta ng nga ba yun? Sa bansa na pinuntahan ni Saldico. Andun siya. Pumunta. Naipag-ugnayan siya doon. Ito ang sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya sa gitna ng nabigong kodita sa Senado noong nakaraang linggo kung saan balak sanang iloklok si Senadora Loren Legarda bilang kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan ng Pilipinas. How? Bakit? Para mailigtas yung anak niya. Sa ano? Di rin eh. Nasa majority siya, di. Sa majority si Loren. Sa programang executive session ng DZRH nitong Sabado, binati ng mga co-host si Soto dahil may pumiliti umano sa kanya nitong nagdaang linggo. Dito na umiksena si Rimulya at nagbigay ng mensahe kay Soto. Huwag kayong mag-alala, yung arresting team naka-standby na. Di ni Rimulya. Kapag may naarestong senador sa hanay ng minority bloc, nababawasan ang bilang ng grupong gustong patalsikin sa pwesto si Soto. Hindi inilahad ni Rimulya ang pangalan ng mga senador na malapit ng maaresto pero kabilang sa iniimbestiga ng Department of Justice ay sina Senador Joel Villanueva, Jingo Estrada, Francis Escudero at dating Senador Ramon Bong Revilla. Si Villanueva ay may kinakaharap na malversation complaint kung saan kabilang siya sa respondent sa 6 na reklamo laban sa wow na wow talaga. Wow Builders at Top Notch Catalyst Builders Incorporation. Submitted for resolution na ang reklamo kay Villanueva. Nako, meron pa. I think meron pa yung decision ng dating ombudsman na secret yun eh, sikreto eh. Kasi, ang ombudsman, lahat ng decision ay inaano yan, may publicity. May nasa website yan. Pero yung kay Joel Villanueva, yung decision ng ombudsman, wala, hindi pinablik. Hindi pinakita sa publiko sa website, wala. Walang nangyaring ganun. Basta bago bumaba si former Ombudsman Martires, na-dismiss na yung kaso ni Villanueva. Doon nagtaka ang lahat. Okay. Sina Estrada at Revilla ay may kinakaharap na iwalay na plunder complaint sa DOJ. Here we go again. Ano ba to? Puro action star to dati. Si Jinggoy at si Revilla. Eto si Tolome. Anak ka ng teteng. Si alias Pogi, di mo bra. Nakapaloob naman sa draft report ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagsampa ng kasong kriminal laban kina Villanueva, Estrada, Escudero, Revilla, dating Ako Bicol Party List Representative Saldico at dating Caloocan Representative Mitch Kahayut. Uy!
Oh yeah. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadulyon, idol. Sunod si Marcoleta dito eh. Restitution ka. Patuturuan mo pa yung ano? Yung si Richard Fadulyon. Maaaring gamitin ng DOJ ang ilalabas na report ng Blue Ribbon Panel at may be considered as leads that the department can follow and look into sa ad ni Fadulyon. Ayun. So, and guys, sabi ko sa inyo, no? Sabi ko sa inyo, di ba? February 2026, buwan at taon ng kamalasan ng mga ano, ng Duterte Black. Yan. Mga ano, mga DDS. Yeah. Alas sabay-sabay. Magkakasunod lang siguro. Paano na tayo nito? Saan na tayo pupulutin? Lahat na lang ah. Mahirap talaga na kumampi ka sa mali. Tignan mo yung mga abogado nila. Hirap na hirap sila magtanggol. Hirap na hirap sila magtanggol sa mga, ano, sa mga pinagtatanggol nila. Kahit naman yung mga DDS. Hirap na hirap sila ipaglaban yung mga pinaglalaban nila. Kahit namang maling-mali na. Sige, laban. May masabi lang, fire. Kinakawawa na nga lang sila eh. Actually, pinaglalaroan lang talaga sila ng mga loyalists. Mga hindi nadadala. Pag nasunog na, ganun pa rin yung argumento. Paulit-ulit. Minsan nakakasawa. Kaya ako, hindi na ako tumatambay masyado sa TikTok. Oh my! So, paano guys? Hanggang dito na lang. Dito ko na lang puputulin. Bale, kita-kita ulit tayo bukas. Maraming salamat. At kung di ka pa nakaka-follow sa aking Facebook page at saka sa aking YouTube channel, please subscribe and follow my Facebook page, Article PH. Meron din tayong TikTok account at Article PH lang din po. Maraming salamat. Hanggang dito na lang at shoutout pala sa mga tropa natin dyan sa TikTok. Tambay ako pagtapos. Maraming salamat guys. Palike ng video. At hanggang dito na lang. Maraming salamat ulit. At goodbye.